Sa mga nagdaang kabanata ay nakita natin ang paghahanda ni Elder Slim ng kanyang pangalawang atake na kung tawagin niya ay Heaven Level Palm Technique, Brahma Mountain Quaking Seal. Lumitaw ang kapanindig balahibong teknik sa kalangitan at patungo ito kay Zhong Shishan. Sobrang nanggalaiti naman si Elder Plum sa kanyang nakita kaya naman sinigawan niya si Elder Slim na kung gusto ba nito patayin si Zhong Shishan. Dagdag pa niya na hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Kaya naman kailangan niya ng gumawa ng aksyon. Ngunit pinigilan naman siya ni Sect Master. Dahil kailangan muna nilang makita kung anong magagawa ni Zhong Shishan. Tumulo naman ang pawis ni Zhong Shishan nang maramdaman niya ang sobrang bigat na pressure. Ngunit gayunpaman ay sinabihan pa din niya si Elder Slim na ibigay na ito sa kanya. Nang sandali namang tumama ang atake ay agad na pinigilan ito ng ating bida at muli na namang nawasak ang sahig. Sa lakas ng impact ay ramdam ito ng lahat ng mga manunood. Nagulat si Elder Plum sa kanyang nasasaksihan kaya kanya na lamang nasabi na talagang nakayanan niya kahit ang teknik na iyon. Napangiti naman ang ating bida na parang nang osar pa, ngunit may bigla siyang napagtanto na hindi dapat niya gawin. Dahil nakita niya ang matinding reaksyon ni Elder Slim na labis ang pagkabigla. Kaya naisip niya na hindi, dahil ano ang silbi ng ginagawa niyang ito. Isa pa, gusto siyang parusahan ng Elder, kaya kailangan niyang humanap ng paraan para makatakas dito. Dahil kung makayanan niya ang dalawang pag-atake ng Elder, mawawalan siya ng prestihiyo sa harap ng karamihan. At kahit na malampasan niya ang pagkakataong ito, ay tiyak na babalikan siya nito sa hinaharap. Bukod dito, ang lakas na ipinapakita niya ngayon ay umaakit ng labis na atensyon, na hindi magandang bagay. Kaya paano kung samantalahin niya ang sitwasyon? Sinimulan niyang pigilan ng bahagya upang lumubog ang kanyang paa. Kasunod nito ay sumigaw siya na hindi niya na ito kayang pigilan ng matagal. Bigla namang nagbago ang ekspresyon ni Elder Slim nang marinig niya ito. Habang ang ating bida naman ay patuloy pa din sa kanyang pag-arteng nahihirapan. Ilang sandali pa tuluyan niya na itong binitawan habang nasa ilalim siya nito upang mapaniwala ang lahat. Nang makita naman ito ni Elder Plum ay kanyang minura si Elder Slim at pinatitigil niya na ang teknik nito. Dagdag pa niya na kung gusto ba talagang patayin ng matanda si Zhong Shishan. Nang marinig naman ito ni Elder Slim ay agad niyang tinanggal ang kanyang teknik, ngunit baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Dahan-dahan naman na naglalaho ang teknik habang naiiwan ang makapal na alikabok. Kasabay nito ay agad na lumapit si Elder Plum at Sect Master upang makita ang kalagayan ni Zhong Shishan. Bakas naman ang pag-alala ni Elder Plum habang pinagmamasdan niya si Zhong Shishan na nakahandusay, at kanyang tinatanong na kung ayos lamang ba ang ating bida. Ilang sandali pa ay iminulat na ni Zhong Shishan ang kanyang mata at kanyang sinabi na salamat sa Elder sa pagpapakita ng awa, kung hindi, ay nawalan na siya ng buhay. Sa loob-loob naman ni Elder Slim ay kanyang nasabi na wala siyang kahit isang sugat sa katawan. Kaya paano ito naging posible? Tsaka sa simula, natiis niya ang Heaven Level Palm Technique niya. O baka kusa siyang bumagsak sa lupa. Dahil ayaw niya akong mapahiya sa harap ng lahat. Matapos niya itong maunawaan, ay sinabihan niya si Zhong Shishan na talagang hinasa mo ng mabuti ang iyong katawan, isa pa, hindi ka din nagkaroon ng sugat sa iyong katawan. Bahagyang nabigla ang ating bida dahil sa naunawaan niya ang ibig ipahiwatig ng Elder. Nagsaad naman na si Elder Plum na hindi espesyal ang bagay na iyon. Ang mundo ay malawak, hindi rin kakaiba ang pagganap ni Zhong Shishan sa inner sect. Nasa body tempering stage lang din siya, ngunit ang kanyang pisikal na lakas ay pambihira, at ang kanyang kapangyarihan ay maihahambing sa isang Golden Core Cultivator. Nagbigay naman ng pahayag si Sect Master na ang mga kontinente ng Shenzhou ay nahahati sa 5 kontinente, at bawat kontinente ay may sariling lakas. Sa gitnang kontinente, ang mga puwersa ay nahahati sa 3 hanay. Sa gitnang kontinente, ang mga puwersa ay nahahati sa 3 ranggo at 4 na sekta, 3 paksayon, at 36 na pintuan, at naroon din ang maharlikang pamilya, ang tugatog ng kapangyarihan. At ang ating sekta ay humihina hanggang ngayon, nawawala na tayo ng posisyon bilang isa sa 36 na sekta. Ngayon, ang 3 may pambihirang talento ang sabay-sabay na umusbong, senyales ito na muling babangon ng Yulin Immortal Sect. Sinabihan din niya si Elder Slim na nagawa na ni Zhong Shishan ang 2 sa iyong mga pag-atake, may pagtutol ka pa ba sa kanyang parusa? Agad naman na tumugon si Elder Slim na wala siyang pagtutol dito.
Makalipas din ang mga pangyayaring iyon ay mabilis na lumipad ang oras na kung saan sa isang lugar sa kabundukan. Si Zhong Shishan ay kasalukuyang nakakulong sa bundok na ito dahil sa muling parusa. Sa mga punto ding ito ay naiinis ang ating bida, nasabi pa nga niya na sa pagkakataong ito ang kanyang credit points ay bumalik sa simula dahilan para magsimula siyang muli. Lumabas naman ang notification system at nagsaad ito ng isang paalala sa ating bida na ang kasanayan sa paggalaw ay nakamit na ang 70%. Biglang nagbago ang timpla ng ating bida at natutuwa niyang sinabi na 3 higit pang mga kondisyon, at ang sistema ay maaaring i-upgrade. Kaya makakapasok na din siya sa susunod na yugto sa advanced na yugto ng pagpapalakas. Sa kabilang banda naman sa hindi kalayuan kung nasaan ang ating bida ay may isang liwanag ang bumulusok sa kalangitan. Nakita naman ito ni Zhong Shishan kaya naman naabala siya sa kanyang pagsasaya. Nasabi pa nga niya na kung bakit biglang may putok na gintong liwanag doon. Dahil sa kuryosidad ay nagpasya siyang puntahan ito upang makita. Makalipas pa ang ilang sandali ay malapit na siya sa lugar kung saan niya nakita ang malakas na liwanag. Napansin naman niya na sa kanyang harapan na sa una ay parang natigilan pa siya. Ngunit nang maproseso niya na ang kanyang nakikita ay nabigla siya dito. Nasabi pa nga niya na kung bakit may isang bahay sa lugar na ito. Tahimik niya itong pinagmamasdan ng ilang mga sandali. Kanyang ding nasabi na kung yung liwanag na yun ay dito ba galing. Napaisip din siya na kung isa na naman ba itong bahay ng isa pang makapangyarihang ermitanyo. Ngunit agad niya itong inalis sa kanyang isipan at nagpas siyang umalis na lamang. At baka makaakit pa siya ng gulo. Ngunit bigla namang nagbukas ang pinto ng bahay. At lumabas ang isang binata, sinabihan din siya nito na dahil napadaan ka na, bakit hindi ka na muna pumasok at magpahinga ng kaunti. Dagdag pa niya na ito ang tinatawag na pagkikita ng tadhana. Ngunit sa loob-loob niya ay kanyang sinabi na kapalaran ko. Para lang madala ka dito inilabas niya ang espiritual na kapangyarihan sa loob ng ilang araw, kaya paano mo hindi mapapansin? Hindi niya din kasalanan na kaya niyang maglabas ng liwanag gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan, at iyon ang nakakuha ng iyong atensyon. Nagulat naman ang ating bida at kanyang nasabi na napakabata pa nito. Kaya tinanong niya ito na kung maaari ka bang maging isang Grand Elder mula sa Yulin Immortal Sect. Agad naman na tumugon ang binata na hindi, ngunit sa loob-loob niya ay kanyang sinabi na pero wag mo akong papasukin sa mababang kaharian na langgam kagaya mo. Dahil siya ay isang immortal mula sa itaas na kaharian, na isang pag-iral na hindi maaabot ng mga ordinaryong tao tulad mo. Dagdag pa niya sa kanyang isip na hindi maaaring makatulong na ang mga immortal na nakikipaglaban sa itaas na mga kaharian ay lumalaban hanggang sa kamatayan, isa siya sa mga taong iyon, at kaya pinili niyang bumaba sa mababang kaharian sa liwanag ng buwan bilang isang hidden boss. Nagpaiprito din siya ng isda paminsan-minsan, at kamakailan lang ay napansin ko ang iyong pag-iral, kaya ginamit niya ang pakiramdam ng kataasan mo para akitin ka dito, dahil matitiis mo ang aking 1,000 taong malupit na pagsasanay. Matapos ang kanyang mahabang pag-iisip ay nagsaad siya na siya ay isang immortal, ngunit agad niya itong binawi at kanyang sinabi na hindi, dahil siya lang naman ay si Li Nianfan, at isa lang siyang ermitanyo na naninirahan sa gitna ng kawalan. Ngunit sa loob-loob niya napangiti ito at kanyang sinabi na sinadya niyang binili itong sirang bahay, at ang immortal na ito ay hindi isang titulo na magagamit ng kahit sinong boss. Dapat masabi mo na ngayon kung gaano ako kababa. Ngunit natigilan siya sa kanyang pag-iisip nang biglang daanan siya ng ating bida habang nagsasalita ito na dahil taos puso mong hinihiling na maging panauhin mo ako, kung ganon ay sasamantalahin niya dito ang alok. Nainis naman si Li Nianfan na kung bakit hindi man lang napansin ang kanyang kayabangan. Nang makalapit naman ang ating bida sa harap ng pintuan ay kanyang nasabi na ang bundok ng Yulin ay talagang kung saan nakatira ang mga immortal. Sa loob-loob naman ni Li Nianfan ay napangiti ito at kanyang nasabi na sa wakas ay matagumpay mong napansin. Dagdag pa niya na personal niyang isinulat ang mga salitang ito. At mayroon itong 10,000 mga tula, kaya dapat mong isawsaw ang iyong sarili dito. Ngunit muli naman siyang napatigil sa kanyang pag-iisip nang sabihin ng ating bida na hindi na masama ang sulat kamay. Nang marinig naman ito ni Li Nianfan ay kanyang sinabi sa kanyang isip na lubusan mong napalampas ang punto. Agad na pumasok ang ating bida ngunit napatigil siya nang bigla niyang mapansin ang paligid. Dahil sa sobrang nagandahan siya sa ayos nito.
Sa loob-loob naman ni Li Nianfan ay napangiti ito at mayabang niyang nasabi na kahit medyo siksik siya, napansin niya rin sa wakas. At lahat ng mga halaman dito ay mataas ang kalidad ng mga halamang gamot, kahit na ang isang piraso ng basura ay maaaring dagdagan ang kanilang cultivation sa pamamagitan ng paglukso at hangganan sa pamamagitan ng paglanghap ng ilan sa espiritual na enerhiya dito. Subalit sinabihan naman siya ng ating bida na upang palamutihan ang patio ng kakaiba, si Mr. Nianfan ay napaka-elegante. Sa naging reaksyon ng ating bida ay wala na lang masabi si Li Nianfan. Ngunit hindi pa din siya sumuko kaya naman inutusan niya ang kanyang aso na bigyan ng matinding titig ang ating bida. Agad naman na naglabas ng matinding puwersa ang aso habang nakatingin ito ng matalim kay Zhong Shishan. Napansin naman agad ito ng ating bida kaya naman napalingon siya dito. Sa loob-loob naman ni Li Nianfan ay napangiti ito muli at kanyang sinabi na si Eva ay kanyang celestial mount. Sa pagkakataong ito ay hahayaan ko siyang ipakita sa iyo ang kapangyarihan ng mga immortal, na dapat ay magpasuko sa iyo. Ngunit nang makita niya ang ginagawa ng ating bida ay muli na naman siyang nabigo. Nagsaad din si Zhuang Shishan na ang nakakatakot na ugali ng asong ito ngayon lang siya ay natakot, hindi niya din akalain na ang mabangis na hitsura ay maamo lang talaga siyang aso. Muling nasira ang mukha ni Li Nianfan dahil bigo na naman siya sa kanyang kayabangan, nasabi pa nga niya na sinasabi ng lahat na isa siyang celestial na nilalang. Makalipas ang ilang mga sandali ay nakaupo na ang ating bida habang binigyan naman siya ng isang tasang tsaa. Humingi naman ng paumanhin sa abala ang ating bida kay Li Nianfan dahil sa espesyal pa itong gumawa ng tsaa. Sinabihan naman siya ni Li Nianfan na kailangan itong subukan ng ating bida, dahil ito ang kanyang espesyal na tsaa sa kanyang bayan. Sa loob-loob naman niya ay napangiti ito habang kanyang sinasabi na ang mga tao ay papatay para sa paliwanag na tsaa na ito. Kahit gaano kakawalang kamalay, basta mainam mo ito ay kailangan mong magkaroon ng reaksyon dito. Samantala dahan-dahan na itong ininam ng ating bida. At nang matapos niya itong mainam ay masaya niyang sinabi na kakaiba talaga ang lasa nito. Sa loob-loob naman ni Li Nianfan ay natuwa ito sa ipinakitang reaksyon ng ating bida. Kaya agad siyang nagtanong kay Zhong Shishan na kung ano at kung may iba pa bang nararamdaman ito. Sa tanong naman ni Li Nianfan ay nagtataka ang ating bida, ngunit sinagot pa din niya ito na sobrang sarap lamang nito. Bigla namang napasukan ng dugo si Li Nianfan sa sinabi ng ating bida na ang akala niya ay matindi na ang naging reaksyon nito sa katawan ng ating bida. Kaya naman nasabi na lang niya na talagang hindi na normal ito. Nasa lohikal na pagsasalita, hindi ba dapat yumukod at sambahin siya ng mga tao sa mundo dahil sa kanyang mga spiritual na kayamanan? Kaya talagang masyadong abnormal ang lalaking ito. Agad din siyang tumayo at kaliwat kanan niyang sinuri si Zhong Shishan habang nagtataka naman ang ating bida. Napaisip din si Li Nianfan na kung talaga bang hindi niya maramdaman ang espiritual na enerhiya. At kung ang pagkakaiba sa realm ay masyadong malaki. O kaya naman dahil ang kanyang cultivation ay masyadong mababa, kaya naman hindi siya naaapektuhan ng mga kayamanang ito. Sinasabi din ng iba na ang mga wild boar ay hindi nakakain ng masasarap na pagkain. Ngunit may pumasok naman sa kanyang isip na isang ideya. Kaya naman nagsaad siya kay Zhong Shishan na dahil malapit na ang oras ng pagkain, kaya bakit hindi muna manatili ang ating bida at kumain? Agad naman na tumugon ang ating bida na dahil napakamagalang mo, kung ganon ay tiyak na hindi siya tatutol. Napangiti naman ng palihim si Li Nianfan at kanyang sinabi na tinanggap niya ang pain. Makalipas ang ilang mga sandali ay agad na naihanda ni Li Nianfan ang kanyang menu na kung tawagin niya ay hot pot meat. Kanya ding nasabi na ito ang karne ng mga demonyong nilalang sa ikalimang baitang. Ang enerhiyang taglay nito ay lubhang marahas. Kung ang isang tao ay mas mababa kaysa sa Diyos ay magkakaroon ito ng pagbabagong anyo, at ang pagkain ng masyadong marami, maaaring hindi nila makontrol ang enerhiya na maaaring sumabog. Ang mga resulta ay napaka-graphic. Samantala natuwa naman ang ating bida nang makita niya ito at kanyang nasabi na ito ay isang protina. Dagdag pa niya na kung mapilit si Li Nianfan ay tanging pasasalamat ang kanyang masasabi. Sa loob-loob naman ni Li Nianfan ay napangiti ito at kanyang nasabi na napakahusay, sa wakas ay isang maayos na hitsura. Maghintay hanggang atakihin ka ng enerhiya nito. Pagkatapos ay buong kabab ang loob kung ililigtas ka. Ngunit nang makita niya si Zhuang Shishan ay bahagya siyang natigilan.
At nang maproseso niya na ang kanyang nakikita ay nabigla siya dito. Nasabi pa nga niya na kinain nito ang lahat ngunit wala man lang itong naging reaksyon. Habang ang ating bida naman ay masayang hawak ang kanyang tiyan na sobrang busog. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Ngunit bigla namang nakarinig ang ating bida ng sunod-sunod na tunog ng pagtaas ng kanyang stats. Kaya naman ikinabigla niya ito ng husto. Kasabay din nito ang paglabas ng kanyang notification system. At nagsaad ito na unang beses na kumain ng ikalimang baitang ng demonyong karne. Kaya tumaas ang kanyang vitality, ang halaga ng katawan ay nadagdagan ng 10 at nadagdagan din ang iyong lakas. Labis naman ang saya ng ating bida dahil sa tumaas ang kanyang lakas. Kaya naman naisip niya na kailangan niya itong subukan ngayon. Ngunit napatigil naman siya nang bigla niyang makita ang pana. Kanya ding nasabi na narinig niya na kapag mas mataas ang kalidad, mas mahirap itong hilahin. At batay sa hitsura, ang pana na ito ay hindi dapat mababa ang kalidad. Kaya matapos niyang mag-isip ay agad siyang nagpaalam kay Li Nianfan na kung maari ba niyang subukan ang pana na agad namang pumayag si Li Nianfan na hindi pa din makapaniwala sa ating bida. Ngunit bigla siyang napatigil nang pumasok na sa kanyang isip ang gustong subukan ng ating bida na isang pana. Kaya naman nang makita niyang hawak ito ng ating bida ay halos malaglag ang kanyang mata sa pagkabigla. Nasabi pa nga niya na talagang kinuha niya ng ganun lang ang pana na iyon. Dagdag pa niya na iyan ang kanyang mahalagang pana para sa pagtatanggol sa kanyang bahay. Iyan ay isang tamang celestial bow. Sa mababang kaharian na walang banal na kapangyarihan, imposibleng hilahin ang pana na ito. Nagsaad naman ang ating bida na medyo mabigat ito. Pagkatapos ay agad niyang sinubukang hilahin ito ngunit dahil sa hindi ito basta-bastang pana lang ay nahihirapan ang ating bida. Nasabi pa nga niya na hindi man lang niya may galaw ang string. Bahagya namang nakahinga si Li Nianfan na sa loob-loob pa nga niya na natakot siya ng sandali. Na kahit nasa itaas na kaharian hindi lahat ay maaaring gumuhit ng pana na ito. Ngunit nagsaad ang ating bida na ngayon ay gagamitin niya na ang buo niyang lakas. Muli niyang hinayla ang string gamit ang kanyang buong lakas. Nagpatuloy ang kanyang ginagawa at bakas sa kanyang mukha na sobra itong nahihirapan. Ilang sandali pa ay damyugo na ang kanyang kamay subalit na igalaw niya na ng bahagya ang string. Kaya naman kalaunan ay nahila niya na itong nang tuluyan na ikinabigla ni Li Nianfan. Habang ang ating bida naman ay tuloy pa din sa kanyang ginagawa. Sa loob-loob naman ni Li Nianfan ay kanya na lamang nasabi na hindi ito maganda. Talagang nahila niya ang pana. Ipinaliwanag din ni Li Nianfan na ito ang kanyang pinakamalakas na pana. Kung hindi ka maglalagay ng palaso, ang pana ay mag-iipon ng espiritual na enerhiya at lilikha ng isang palaso na may kakaibang kapangyarihan. Nang mapansin naman niyang pakakawalan na ni Zhong Shishan ang atake ay agad niya itong sinigawan na ihinto ito. Napalingon naman ang ating bida kay Li Nianfan ngunit sa ginawa niyang ito ay nabitawan niya na ang string. Nasira ang bahay ni Li Nianfan kasabay ng pagbulusok ng isang palaso na gawa sa enerhiya. At dahil sa labis na lakas nito ay nahahati ang kalangitan. Nagpatuloy ang dilaw na palaso at nakarating na ito sa 10,000 Demonic Mountain Range. Na kung saan malapit na itong bumagsak sa Demonic Mountain Range. Maya-maya pa ay tuluyan na itong bumagsak ngunit hindi naging maganda ang naging resulta nito. Dahil sa nasira nito ang seal na kung saan may isang nilalang ang nakakulong dito. Sa kabilang banda din na kung saan napasuka ng dugo ang Sect Master dahil siya ang gumawa ng seal na iyon. Nakita naman siya ng kanyang mga alagad na napasukan ng dugo kaya naman tinanong nila ito na kung anong nangyayari. Seryosong ipinahayag ng Sect Master na may nangyaring kakila-kilabot. Ang selyo sa 10,000 Demonic Mountain Range ay nasira. Ibinalik ang eksena sa bahay ni Li Nianfan na kung saan natigilan na lang ang dalawa sa kanilang nakikita. Ilang sandali pa ay nagsaad si Zhong Shishan na hindi makapaniwala na kung bakit napakalakas ng pana na ito. Napahawak naman sa mukha si Li Nianfan at kanyang sinabi na kasalanan niya ito dahil sa hindi niya ito nasabi. Nagtanong naman ang ating bida na nag-aalala na wala naman sigurong mangyayari. Nagsaad si Li Nianfan na sa direksyong iyon, ang palaso ay patungo sa 10,000 Demonic Mountain Range,
kaya hindi ito dapat pumatay ng sinumang tao doon. Gayunpaman boy, lumagpas ka talaga sa inaasahan ko. Dagdag pa niya sa loob-loob niya na ang mababang kaharian ay may kakaibang bagong talentado. Napaiyak din siya dahil sa lumalabas na siya pala ang naging katatawanan sa part na ito. Muling ibinalik ang eksena sa 10,000 Demonic Mountain Range na kung saan nagkaroon ng kakaibang hangin sa lugar. At nagkakaroon ng reaksyon ang stone formation at naglalabas ito ng itim na enerhiya. Makalipas pa ang ilang sandali ay biglang lumabas ang isang kamay na naglalabas ng itim na aura. Kasabay nito ay sinira niya ang stone formation ng walang kahirap-hirap dahil sa wala na itong selyo na pumipigil sa kapangyarihan ng nilalang. Nagsaad din ang nilalang na ito na siya ang Demonic Emperor, at sa wakas ay nakita niya ng muli ang liwanag ng araw.